Gusto namin i-assume na karamihan sa inyo, maliban doon sa bagets, ay nakakaranas ng sem break, no? Kasi mga naging students din. Ano yung mga personal ninyong input while doing the series? Na kasi soror to, paano nyo na-relate yung mga experiences niyo nung nag-sem break din kayo as students? Alright, good question. Sa buong cast po? Yes po, para one question na lang. Sige. Whoever has an answer, paano kayo nakarelate sa ating plot? O ano yung maibigay nilang input doon sa tinakbo ng series? Bilang sa mga character. Sige, let's start with Trisha. Hindi siya sem break nangyari kasi hindi naman kami laging nagta-travel ng family ko or nag-road trip before. But if meron man, naka-experience din ako before ng scary, but naka-encounter ako ng something scary while we were on a road trip to somewhere. So, ayun, doon ako nakaka-relate na mayroong mga possessions, mga exorcisms, pwede ko na sabihin yan direct, sorry. Yun. Okay, masabi pa. Thank you. Jerome, ikaw? Experience-wise, so far sa nakita kasi nilang lahat sa teaser, right? Teaser is a road trip. Talagang road trip siya magkakasama ng mga barkada. For me, yun yung parang na-experience ko na usually kami magkakaibigan. Lagi kami pupunta somewhere, andyan yung mga takutan, lalo na paggabi, masaya, mga papuntang Tagaytay, mahabang bus trip. Nag-bus pa ako nung before, papuntang Baguio. Puro asaran yan, puro nakakatakot. O halika, ganyan, puntahan natin to, yung mga ganyan-ganyan. Totoo yun, ginagawa namin, pero ako kasi yung tipo ng tao na hindi ko siya pinapasok lagi sa isip ko para hindi ako matakot. Unless pag ako na lang talaga mag-isa. And dito na-experience ko ulit yung ganung feeling kasi lahat kami dito magbabarkada talaga. Tapos kanya-kanya kami pinagdadaanan sa buhay, nawawala yun. Kasi pag sem break, yun talaga gagawin mo eh. Kaya nga, yung sem, i-break mo para mawala ka dun sa mga emotion na dala-dala mo dun, mga stress. Yun. Yung experience ko. Okay, thank you. Who else has some? Yes, Hyacinth. I don't have much of a deep answer, but I guess I would just say it's pretty similar. I would just take in a lot of the experiences that I've personally had as well in my life and apply that, or even just little moments like when I'm alone and it's nighttime and I get scared and I just try to think of that emotion but like heighten while also like analyzing and studying a lot of other actors as they're doing scenes, the same scenes that we do or similar. Yeah, for me, it definitely brought back old memories nung, like what Jerome said, pag nag-road trip yung mga barkada, and it's a nice feeling na maramdaman yun ulit kahit sa set lang. And of course, yung mga horror, never naman ako naka-experience, pero it's really cool to be part of this horror series na makikita mo yung mga possessed na tao, and gusto ko yung abangan yan kasi nakakatakot po talaga. Sa akin naman po, nung nagsuschool ako, tapos break, mas madalas kasama ko yung family ko kaysa sa friends. So, pag family ko naman, road trip kami, wala naman kaming gano'n na experience. Honestly, wala kami na-experience na horror, kasi hindi rin namin iniisip. Pero yun, because of this series, na-experience ko na mag-road trip, na para mag-student ulit, kasama sila. And dito ko na-experience na yung challenge, yung adventure, yung mga fun activities with barkada na may consequence pala sa huli. Ayun, same experience din. I'm still in college right now, so syempre na-experience pa rin namin yung sem break. Sa mga ganong moments, ganun din, kasama ko yung mga barkada ko, nag-sponty trip kami, ganun din Batangas, Baguio, Tagaytay, tapos nag-room set. In comparison to the series
very relatable. Kasi yung mga ginagawa namin friends, ganun din, sponty trips. Tapos ginagawa namin, we're eating together as friends, hanging out, bonding. But yung pinaka-highlight ng mga trip is yung mga yung mga thrilling moments, tulad for example, gabi na, it's 2 a.m., 3 a.m. Nagkukwentuhan kami ng mga scary stories. Siyempre, lahat kayo nagagalit, di ba? Gabing-gabi na, kasama mga kaibigan mo, nagkukwentuhan ng mga, ano mo ba, one time kasama mga kaibigan ko, ganun-ganun, parang may kasama kami na naglalakad kami pa, ganun. Just to make the night more thrilling, kasi nagtatakutan pa, ganun-ganun. Those vibes that I experienced in the past, dun yun yung nakikita ko sa series na to, kaya mas na-absorb ko yung role ko kasi parang parang true to life talaga yung yung mga nangyayari. Although, same with Aubrey, wala pa akong na-experience na parang supernatural experience. Pero, ako naman kasi, I like to test the waters, or I like to play the field to the point na parang, for example, yun nga, after 3 a.m., after magkwentuhan ng horror story, parang trip ko umuwi ng sobrang dark na mag-isa in a dark alleyway. Tingnan ko lang kung may kasama ako. Ganon. Para at least my experience ko lang, you know. Pero ayun, yun yung thrill na hinahanap ko paminsan-minsan. So, ayun nga. Hanggang ngayon, wala pa rin ako nararanasan. Pero, you know, never know. Hopefully. Be careful what you wish for, Chas. Hopefully, okay. That's funny. Okay, so we will... Personally, wala talaga. Hindi rin kasi ako naniniwala sa mga multong na to. Baka hindi mo na pinapansin. Well, ako kasi, nag-stay ako before sa province ng mom ko, which is Rojas. So, well, parang meron kasing, part kasi sa family nila yung mga magagamot or something. So, parang si mama nakapa-feel siya ng multo, which is parang ako din, parang may ganun din. So, I don't think kung gift ba yun or something. So, naging normal na siya sa akin. So, naging common na din. So, parang, wala, parang normal na lang din if parang pag pumunta kami sa isang place, may nag-feel kami, parang normal na siya sa amin. So, yun. Ano mas mahirap, magpakulit o magpatakot? Mas malapot. Ayos yung question ah. Ano ba? Ay, para sa akin yung matakot. Kasi yung takot, para takutin namin yung audience, kailangan may element ka pa ng mga nasa paligid eh. Andyan yung effects, andyan yung scoring. Unlike yung mga scenes natin sa Save Skies Archer, kami dalawa lang mostly yung scenes, tapos yun na. Patay na. Mas madali po kasi, I mean, hindi naman namin talaga may magpakilig. Kayo lang yung joke ka. Hindi. Mas madali, mas mahirap pang manakot kasi pag nagpapakilig kasi all we need is just each other. Tingnan lang kami, magbatuhan ng lines, nuances. Pero sa pananakot kasi kailangan feel mo na totoo yung multong nakikita mo, or sometimes camera lang yung nakikita mo pero wala ka talaga nakikita, so you have to act it out. Wala doon yung ka-eksena mo kasi multo nga siya. Pero so, mas maraming work na kailangan gawin para manakot. Alright, marami. Kung ano yung difference ng series na to? What will make this different from other horror series in terms of storytelling, at saka characters? So, this one, kagaya po ng mga nagawa ko in the past, ito medyo grounded din siya sa paniniwalang Pinoy. Kasi tayong mga Pilipino naniniwala tayo na pag pupunta tayo sa mga lugar, minsan o madalas may na-attract tayong hindi natin nakikita at nasasama natin hanggang sa pag-uwi natin. So, yun yung in-explore namin dito sa Sembre. Yung kaibahan po dito, nag-add po kami ng, syempre, nag-add tayo ng romance. And it's a barkada movie. So, kung titignan po natin yung ratio niya, nasa 70 yung pananakot, 30 kilig and all other emotions na po yun. So, yun po yung gusto nating ipakita dito sa Sembre para actually, it's our way din para pasalamatan yung mga fans
Viva One sa patuloy na pagsuporta sa amin, simula sa Doreen in España, Safe Skies Archer. So ito, parang medyo fan service din namin ito para sa kanila. So malaking tulong yung kilig para ma-retain natin yung ating audience. At the same time, gusto po namin nakahikayat ng more audience sa Viva One. Marami na sila mapapanood sa Viva One. May Road Killers, kung gusto nila na medyo intense action or thrilling na series. May Kilig for Doreen in España, SSK. Then may horror na rin. So soon, mas marami pa tayong mapapanood sa platform na Viva One. Okay, direction. Yung tamang genre nito, horror, romance. Yes po. Thank you. Okay. Thank you so much, Miss Natalie. Ngayon naman po from Freebie Manila, we have Jimpy Anarcon right here in front. Hello po, good morning. Ay, good afternoon. For Krisha and Jerome, sorry, isa lang kasi, no? Okay. And then, parang sagda sila magtanong. Sorry parang mas po. Okay lang. And then, baka meron kayong masishare na behind the scene kwento na nangyari sa inyo in particular habang sinushoot yung Sembrate na mas kumbaga nagpa-develop ng kung ano mang meron sa inyo, friendship or anong relationship, gano'n. Hindi ako makakapagsalita. Last kasi na press con, na-overshare ako eh. Napagalitan tuloy ako. So, ETS moment na naman. ETS moment? Ano bang mga BTS moment natin? Siguro, kasi meron dun isang part na yung pinakakilig part nung story namin dalawa. Kailangan namin mag-usap about something na problema namin, ganun. So, maraming, pwede kong i-spoil ng konti, may slow dance kami doon, so parang nakakakilig siya. Kasi it's very romantic. Tapos ang ganda nung ano namin, nung set, may mga flowers, like parang talagang may date, gano'n. So, it's very kilig moment, BTS moment. Yun po. Thank you! Thank you so much! I was wondering kung you decided to go away with sexy movies. Sabi ko na nga ba matatanong din. Well, I think 1 year na yung last project ko with Viva Max. Actually, hindi ko naman siya kino-close talaga, pero parang gusto ko kasi mag-explore pa sa iba naman, especially na genre. So, hindi ko siya totally kino-close kasi part pa din yun ng acting eh, and ang dami ko rin natutunan habang nandun ako kasi they allow us to explore yung mga characters na binibigay nila sa amin. Kaya sobrang malaking bagay po talaga yung nung panahon na nandoon ako. Pero of course, ito, sobrang saya ko dahil this year, yun na napayagan ako ng Viva, na gumawa ng project outside, which is na sobrahan naman kasi I think in 2 months, naka3 project ako, which is yung Lumuhod Ka sa Lupa, Sembrate, and yung QC Alabang. So sobrang thankful po ako, pero hindi ko naman sinasabi na hindi pa. I'm sure siguro right project lang siguro yung inaantay ko. So, yeah. Thank you for asking. Thank you, Rose. Hintayin na lang namin. Nami-miss yun na po ba? Sobra. Thank you na. Thank you. Alright. Thank you, Sir Neil. Thank you, Rose, for sharing that with us. Next up, pakinggan naman po natin from Rider PH. We have Jojo Panaligan. Towards the center. There. Thank you. Question ko kay Direk. Direk, malaking factor ang location sa horror because of the atmosphere, di ba? Nakailangan. Tell us about yung instruction nyo when you sent your team to look for a location. What were you looking for and how did you up the creep
the creepy, levels. Yung concept po kasi nitong Celebrate, meron silang nadaanang lighthouse or parola. So kung makikita niyo sa poster, malaki yung image ng parola. Kasi doon sila nag 3 AM challenge, magbabarkada. At dahil doon, meron na kasi silang mga na-attract na souls. So yung pinahanap po talaga na parola, yung nakakatakot na may character na po siya. And true enough, habang nag-shoot po kami, yung caretaker, ang dami niya sinasabi, na totoo daw na magnanay yun ang pumulto doon sa parola. Ang dami na binubulong sa amin na meron daw magnanay talaga doon sa parola. Hindi ko alam kung naramdaman nung cast yun. Pero habang kinukunan yung mga eksena, ayun, yung caretaker nga bulong ng bulong, nandyan sila parang gano'n. So kami hindi naman namin naramdaman, unless sila, baka naramdaman nila. Pero yung AP namin, may nakikita na naman siya sa frame na hindi namin nakikita. So baka nagpapakita talaga yung mag-anay na nandun sa parola. Pwede pong malaman kung saan mismo or saan lugar? Sa Cape Santiago, sa Calatagan, Batangas po. Yun po yung lighthouse na pinagsutan nila. Salamat. Thank you po. Okay. Maraming salamat po. Okay, so dito sa Celebrate, yung parola represents the horror. May nagawa ako dati, romance naman pag parola. No? So iba-iba talaga ang take. Okay, interesting. Thank you so much. Direct, next up, from Random Republica, Laharo. Yan, right here in front. Hi, good afternoon. My question is for Chris Rome and Hyacinth. Kasi kinapitan yung pakilig niyo sa Safe Skies. No? Ano naman yung difference no, sa dynamics na relationships niyo sa dynamic nung from yung last na show namin to here. Dito mas more on naging kami, one of the barkada. Parang naging part of barkada kami. Tapos, dahil sabi nga ni Derek, it's a, parang a thank you. Kumbaga ginawa talaga siya, especially made talaga para sa mga subscribers, mga naging fans, mga na-accumulate na mga viewers na Vivo One. Siyempre, hindi mawawala yung mga scenes ng mga pang sa amin, meron din sa kanila, at meron din sa kanila, so lahat to, iba-iba. Joke kasi ako, hindi mo tinawanan sana. Joke. Hindi, ano po yung question? Yung different dynamics po, no? Nasabi naman niyo yung mag-a-add lang ako na sa Safe Skies, mas intense talaga yung relationship nila doon. So dito parang, kami, demure kami. Kasi college students din, pero more focused on parang may kanya-kanya kasi kaming, ang tawag dito, kinakarga na problema individually. And then, yun din, parang na yung relationship namin kung paano namin masosolve yung kanya-kanya naming problems. Ganun. Mas seryoso siya. Ganun. For guys, our characters didn't know each other yet. Pero in Sunbreak, I don't want to go into detail too much yet because I want you guys to see it and just wait. But let's just say it's a different relationship dynamic for sure. Yeah, like what she said, di pa rin talaga kasi kami lumabas ni Haya sa Safe Skies Archer together. So this is gonna be the first time that we're gonna be seen together. So, yun nga yung dynamic namin dito. We can't really go into details kasi if we tell, parang bibigay na yung story. Pero it's really different than Chasing in the Wild. So, but like what we said, we're really blessed na we get to work muna here before Sit Down. So, yeah. Thank you. Okay, maraming salamat, Miss. Parang, I don't know kung may naramdaman din kayo, pero dahil yung hashtag natin ngayon, may kasama ka,
kayo ba personally, meron na kayong mga experiences na gano'n na parang feeling mo may kasama ka sa isang lugar, and how do you deal with it kapag kami mga ganong situation kang maramdaman? Siguro start natin kay Dani, baby girl. Dani, labas ka dyan sa likod, tayo ka dito sa harap para makita ka namin. Yan. And I love this question. Okay, Dani, have you had any horror, scary stories? Bilang ikaw ay 6 years old pa lang? Ay, hindi pa po. Nag-start lang po ako sa 6 days actually. Wala ka bang nararamdaman na parang may kasama kang ibang tao na hindi namin nakikita yun? Ako po yung mumu. Naku, ni-review niya. Lagi tayo. Spoil. Sorry. Hey, Dani, yung question, nakakita ka na ba ng multo? In real life? Hindi po. Naniniwala ka ba sa multo? Medyo matakot po ako, pero alam ko, fake lang yun. Sige, ilipat naman na, baka iba pa share. Okay. Siguro kay Rocco, may ganun bang feeling na may kasama ka para may kasama ka? How do you deal with? Ako personally, wala talaga eh. Parang takot yung mamulto sa akin eh. Never pa ako nangaramdam talaga eh. How about Gab? For me, siguro nung pandemic, we had this lock-in shoot sa Maytanay. And parang na-sleep paralysis ako for say, one night. And then the next night, yung roommate ko naman yung na-sleep paralysis. So, luckily, we were there for each other habang binabangungot kami. Ginising namin yung isa't isa. So, ako first night, siya yung second night. So, yun yung pinaka-close ko siguro na naramdaman na may kasama. Thank you. It's hard to pinpoint one. I've had a lot of, not a lot, but a good amount of experiences in my life. I'm very grateful though, because none of them were like negative or bad, any encounters with bad spirits, but I think when it comes to bad spirits, the closest I felt was, there was a time when I was living in Savannah, Georgia in the US, and that area is known for being haunted. And I guess I would say I'm more open to feeling energies and seeing spirits if they allow me to and if I allow it myself as well. But there was this one time that we were in this haunted museum and I drank a little bit of alcohol, just a little bit. But I've been told that that makes you more vulnerable, and I looked at this painting and I remember I heard screaming in my head. And if you want to believe it or not, if you don't, it's okay. But screaming, and then I felt something tight around my neck, and so I was like, this is not okay. I'm leaving. I'm out of here. But the other times I've communicated or with spirits, they were okay with it. They were. We believe you naman. Pang-important pa yung multo mo. Important. Si Rose. Well, sabi ko nga po, madami ko na na-experience. So sige, bigyan ko kayo ng isa. Parang, dati kasi nung bata, hindi naman bata, yung mga college days. Parang feeling ko, sinerch ko to eh. Kasi, pag gumigising kasi ako minsan, parang naka-open yung kumot ko. Alam mo yung feeling na parang nare-rape ka, yung gano'n. So, yun nga, na-search ko nga, yun, incubus daw. Kung tama. So, parang gano'n, nakaka-experience ako ng gano'n before, parang, pag nagigising ako, parang, alam mo yung parang kakatapos na yung gano'ng feeling. And, minsan naman, pag nakadapa ako, parang may uupo sa likod ko, which is gano'n nga daw sila nagpaparamdam. So, parang dahan-dahan pa siyang umuupo. Kasi naramdam ko talaga, tapos hihiga, sobrang bigat. Pero ginagawa ko na lang pag gano'n, parang sabi kasi nila, parang, yun nga, they can smell fear, mga ganyan. So parang hayaan mo na lang, tapos tinulog ko na lang, okay, pag-isip ko, okay na. So mga ganun pong experience, madami po before. Thank you, Rose. Ikaw rin naman. Ako, wala pa po talaga. Kasi siguro sila yung ayaw sa akin. Hindi, pero siguro dahil mag-isa ako sa condo, minsan napapraning ako. Parang
naman bigla na lang may nahuhulog na gamit. I think parang ayos naman yung pagkakalagay ko, pero baka nga natamaan lang or nahanginan lang, ganun. But ayun, so far wala pa naman po ako na-experience and sana wag na. Yun po, thank you. Siguro napapatab yung multo. Tinatry niya i-haunt si Aubrey, tapos biglang, ay wala, di epekto. Walang kwenta. Sige na, iba na nga lang. Ako, I mean, same din naman talaga. Wala talaga akong nararamdaman na gano'n, or wala pa nagpaparamdam sa akin. Pero siguro, one question that comes into mind was, I was like very young, medyo hazy pa yung memory, but I always hear from my mom. Kinukwento niya na one time, it was just me and her sa front porch namin sa town and country. There's a time na wala masyadong houses, no? Tapos dulong-dulo kami. We were just, bonding as mother and son. Tapos, all of a sudden, parang may napansin kami dumaan from left to right ng front gate namin. Which is concerning kasi sa right side, wala na mga bahay, just open lots. So parang may dadaan doon, wala naman tindahan, wala naman kung ano man. Pero we didn't think anything of it kasi syempre sobrang madilim na. Then, all of a sudden, after may dumaan, biglang may nahulog sa second floor ng bahay. Sobrang lakas ng hulog. Eh syempre, mindset namin nun was, kami lang yung tao sa bahay. At parang ganun din. Usually, yung mga gamit, maayos yung paglagay. So walang rason para mahulog. Walang earthquake or anything. So from there, syempre, overthinker kami ng mama mo. Dahil to, nagtinginan kami dalawa. Tapos biglang nagtakbuhan kami sa loob ng bahay. Sobrang takot na takot. But from there, ayun, that was the pinaka-first siguro and last experience na may naranasan akong ganun. Pero parang ganun din sa akin, ayaw magparamdam eh. Siguro ayun nga, medyo KJ na ako. Manhid na ako sa ganyan. Wow. Sa akin naman po, nung bata ako, meron kami isang tinirhan somewhere in Quezon City, 2 bedrooms siya. Sa isang bedroom, ako, si mommy, tsaka isang kong kapatid na lalaki yata. Tapos yung sa kabilang room yung lola ko, tsaka yung isa kong sister. So, yung sister ko, biglang tumakbo sa kwarto namin. Doon daw siya matutulog kasi natatakot daw siya. Sabi ko, ang sikip na namin dito. Solo yung bed niya doon kasi sa bed nung kwarto ng lola ko, tig-isa sila ng kama. So kami, siksik sa isang kama doon sa kabila. So sabi ko, sige, doon na lang ako matutulog sa kwarto mo, ako na lang sa kama mo. So, doon ako natulog. Tapos parang mga... Hindi ko alam kung anong oras yun, naalimpungatan ako, nakakumot ako. Tapos nagising ako, naalimpungatan ako, nakita ko, nandun siya sa paanan ko. May buhok niya nakita ko, nakagano'n, tumila ako, kasi ko, kala ko ba matutulog to sa kabila? Sumiksik pa dito, naisisikipan na nga kami. So tulog ulit akong ganyan. Pagising ko sa umaga, wala naman na siya doon. Wala siya doon. Sabi ko, okay. Baka, baka lumipat. So, pagkagising ko, punta ako sa kabilang kwarto kasi medyo kinabahan din ako. Kasi sure ako na may nakita akong ulo sa paanan ko. So, pagpunta ko sa kabilang kwarto, lumipat ka ba sa kabilang kwarto? So, hindi, natatakot na ako doon. Kaya ako umalis kasi may narinig akong tumatawa. Sabi niya, kaya siya lumipat sa kwarto namin. Tapos di naman natulog. So, ano yun? Nakita ko. Yun lang. So, sobrang, hindi ako matatakotin eh. So, hindi ko naisip kung ano yun, yung nakita ko ng time na yun. Yun lang. Honestly, lahat ng tao sa paligid ko may paniniwala naman sa mga ganyan and all. Ako kasi 3 years since nung bata ako, naniniwala ako sa multo. Ngayon, ang paniniwala ko is more on soul, hindi yung mga multo, kaluluwa. Magkaiba sa akin. Kung baga sa akin kaluluwa, alam mo yun, may mga hindi natapos na mission mo dito, mga hindi pa nila gustong kasi hindi nila matanggap. So mas ganun ako. Pero experience-wise, yung sa tita ko, kapatid ng dad ko, dati siya nagtatrabaho kay Papa. Business kasi namin before Xerox machines.
So, nangyari, meron bahay si Papa, dati sa Makati, hindi pa tao pinapanganak doon. May salamin sa harap ng hagdanan na sobrang pataas, talagang pataas. Ngayon, sabi daw nila, every time nadadaan silang pag may nakikita silang white lady. Then, legit talaga, yun talaga. Sabi daw, huwag daw gagalawin yun. Hayaan nyo lang. Ngayon, binili agad nung tita ko na yun sa papa ko yung bahay. Sila na tumira doon. Kaya pala gustong huwag paalisin or bilili ka lang agad. Swerte daw yun. Ngayon, bilili na sila. Mayaman na talaga sila. Tapos, doon na lang nagsabi, kaya every time yung mga nagkukwento sa paligid ko, nasaan yung multo? Kakausapin ko, sumunod sa akin, dali. More ganun yung experience ko. Like, legit yun. Diba, lagi sinasabi sa amin, totoo yan. Hindi, sige, kakausapin ko pa minsan. Shock pa kami, baka mga pwede ka na tumambray, ganyan. Kasi hindi ko alam wala pa akong experience na gano'n Kung malas, iiwasan ko na. Pag swerte, pwede. Pero kung may kasalanan ako, mahirap na yun. Kaya ayaw ko pumupunta sa Madalas ako pumupunta sa 7-Eleven, doon lagi nagpapagpag So, baka isumunod.